Hoy Andeng, ang pwesto ko, inaagawan mo na naman. Ang sigaw ni Aling Marites ay umalingaw-ngaw sa maingay na umaga ng palengke ng Lapas. Mas malakas pa sa busina ng mga dayip at sa sigawan ng mga nagtitinda. Ngunit si Andrea Andeng Bonifacio ay hindi natinag. Ipinagpatuloy lang niya ang pag-aayos ng kanyang mga fishball sa stick habang nakangiti. Aling Marites, ang linya po ninyo ay hanggang doon lang sa may poste ng ilaw. 1 pulgada na po ang agwat natin. Abat sumasagot ka pa? Ito ang mundo ni Andeng. Maingay, magulo, minsan masakit sa ulo, ngunit ito ang kanyang tahanan. Dito siya lumaki sa ilalim ng pag-aaruga ng mga tindera't tinderong katulad ni Aling Nena, ang matandang nagtitinda ng gulay na tumayong kanyang pangalawang ina. Ang palengke ng Lapas ay hindi lang isang lugar ng bentahan. Ito ay isang pamilya. At si Andeng sa kanyang tapang at talino ang kanilang hindi opisyal na prinsesa. Ang tagapagtanggol. Hayaan mo na yan, Andeng, sabi ni Aling Nena. Mainit lang ang ulo. Okay lang po, Nay, sagot ni Andeng. Sanay na po ako. Ang kanyang mga mata ay napunta sa isang pamilyar na anino sa di kalayuan. Si Jay, ang bagong kargador. 1 buwan na siya dito, ngunit hanggang ngayon, isa pa rin siyang misteryo. Tahimik lang itong nagbubuhat, laging handang tumulong, ngunit bihira magsalita. Nakita niya itong tinutulungan si Mang Kiko na ayusin ang natumbang sako ng bigas. Mayroong isang bagay sa paraan ng pagkilos ni Jay. Isang bagay na hindi bagay sa isang simpleng kargador. Isang bagay na malinis. Psst! Jay, tawag ni Andeng. Lumingon ito. Ang mga mata nila ay nagtagpo at gaya ng dati, naramdaman ni Andeng ang isang kakaibang kaba. Gusto mo? Tanong niya, inaabot ang isang stick ng bagong lutong fishball. Lumapit si Jay, kinuha niya ito. Salamat. Wala yun, mukhang pagod ka, sabi ni Andeng. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jay at sa isang iglap, ang maingay na palengke ay tila biglang tumahimik. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag. Isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana ang biglang pumasok sa palengke. May dala silang mga kakaibang gamit, mga panukat, mga aklat. Ang kanilang mga mamahaling sapatos ay tila diring-diri sa putik ng lapas. Huminto sila sa gitna at nagsimulang magsukat. Anong meron? Tanong ng isang tindera. Sino sila? Tanong ng isa pa. Isang pakiramdam ng kaba at takot. Ang biglang gumapang sa buong palengke. Nang gabing iyon, pagkatapos magsara ang lahat, nagtipon-tipon ang mga may-ari ng pwesto. Si Andeng bilang kanilang leader ang humarap sa kanila. Huwag po tayong magpanik, sabi niya. Aalamin po natin kung ano ito. At kahit ano pa man yan, lalaban po tayo, magkasama. Ngunit kinabukasan ang kanilang mga tanong ay nasagot. Isang malaking tarpaulin ang nakasabit sa pasukan ng palengke. Nakasulat sa malalaking letra na may logo ng isang kumpanyang napakalaki at napakakapangyarihan. Imperial Land. Patalastas ng demolisyon. Ang amoy ng putik at piniritong isda ay kumapit sa damit ni Jaime J. Imperial. Pagpasok niya sa kanyang penthouse unit, isang mundo ng salamin, bakal at mamahaling sining. Ang unang ginawa niya ay ang hubarin ang kanyang damit trabaho na para bang isa itong maruming basahan. Nagbabad siya sa isang mahabang ligo, pilit na hinuhugasan ang amoy ng palengke. Ngunit ang mga imahe nito, ang mga ngiti, ang mga sigawan, ang mga kamay na magaspang sa pagtatrabaho, ay nanatili sa kanyang isipan.
At higit sa lahat ang mukha ni Andeng. Ang tapang sa mga mata nito. Ang ngiti nitong nagbibigay liwanag sa magulong paligid. Sir, ang boses ng kanyang assistant ang gumising sa kanya. Nakatayo na siya sa harap ng kanyang malaking bintana, nakasuot ng isang malinis na puting damit, hawak ang isang tasa ng kape. Siya na ulit si Jaime Imperial. Ang report mula sa legal team, sabi ng assistant. Malinis daw po ang titulo ng lupa. Wala pong magiging problema sa demolisyon. At ang mga tao, tanong ni Jay, hindi lumilingon. Ano po ang tungkol sa kanila, sir? Ang mga tindera, may plano ba tayo para sa kanila? Nag-atubili ang assistant. Ayon po sa plano ni Mr. Vargas, bibigyan sila ng financial assistance pagkatapos nilang umalis. Isang halagang alam ni Jay ay hindi sapat para makapagsimula sila muli. Kinagabihan, sa isang ingrandeng hapunan, hinarap niya si Vargas. Nakita ko ang mga tao sa palengke, Vargas, sabi ni Jay. May mga pamilya sila, may mga pangarap. Natawa si Vargas. Jaime, mga numero lang sila sa isang financial projection. Huwag mong lagyan ng mukha. Ginigulo mo lang ang isip mo. Ang lugar na iyon, sabi ni Jay, naaalala ang isang bagay. Flashback. Isang batang Jay kasama ang kanyang ama. Kumakain sila ng fishball sa parehong palengke. Dito ako nagsimula, anak, sabi ng kanyang ama. Ang lugar na ito, Jay, espesyal iyon. Espesyal ang lugar na iyon, pagpapatuloy ni Jay. Espesyal sa nakaraan, marahil, sabi ni Vargas. Ngunit ang hinaharap ay isang malaking mall. Iyon ang iiwan mong legasiya. Kinabukasan, bumalik si Jay sa palengke, hindi bilang CEO, kundi bilang si Jay ang kargador. Nakita niya ang tarpaulin, nakita niya ang takot sa mga mata ng mga tao, at nakita niya si Andeng, nakatayo sa gitna, pilit na pinatatatag ang loob ng lahat. Huwag kayong matakot, may karapatan tayo dito. Gabi na, ang palengke ay sarado na, ngunit ang ilaw sa pwesto ni Andeng ay bukas pa rin. Nakita niya ito sa loob, mag-isang nagliligpit. Ang kaninang tapang ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi na siya nag-isip. Pumasok siya. Kailangan mo ng tulong, sabi niya. Nag-angat ng tingin si Andeng, nagulat. Jay. Walang nagsalita. Kinuha lang ni Jay ang walis at nagsimulang tumulong. Nang matapos sila, naupo sila sa isang bangko sa labas ng tindahan, sa ilalim ng isang solong bumbilya. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Andeng. Tumingin si Jay sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso sa ilalim ng malamlam na ilaw. Dahil kailangan mo ng tulong. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maingay na digmaan. Pinangunahan ni Andeng ang pag-oorganisa sa mga tindera ng palengke ng La Paz. Nagpatawag sila ng mga pagpupulong. Gumawa sila ng mga petisyon at nagpasya sila sa isang huling hakbang, isang mapayapang protesta. Pupunta tayo sa Imperial Land, sabi ni Andeng sa harap ng kanyang mga kasamahan. Ipapakita natin sa kanila na hindi kami mga numerong basta-basta na lang binubura. Mga tao kami, may mga pamilya, at may karapatan kaming mabuhay. Si Jay, bilang isang simpleng kargador, ay tahimik na nakikinig sa isang sulok. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Andeng, ang tapang, ang determinasyon, at naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya dapat maramdaman. Paghanga. Dumating ang araw ng protesta. Nakatayo ang halos 100 tindera sa harap ng malamig at nagtataasang gusali ng Imperial Land.
May dala silang mga placard na gawa sa karton. Lupa para sa masa, hindi para sa mall. Trabaho namin, huwag gibain. Sino ang kakausap sa atin? Tanong ng isang tindera. Hihintayin natin ang CEO nila, sabi ni Andeng. Si Jaime Imperial. Ngunit hindi si Jaime Imperial ang lumabas. Ang humarap sa kanila ay si Vargas. Kasama ang ang isang linya ng mga security guard. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamuhi. Anong kailangan ng mga basura dito? Sabi nito, sapat lang para marinig ng mga nasa unahan. Nandito kami para kausapin si Mr. Imperial, matatag na sagot ni Andeng, natawa si Vargas. Ang CEO ay walang panahon para sa mga katulad ninyo. Wala kayong karapatan dito. Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Biglang sa gitna ng tensyon, isang malakas na kalabog ang narinig. Si Aling Nena. Ang matandang nag-alaga kay Andeng. Bigla na lang itong natumba sa semento. Inay! Sigaw ni Andeng. Nagkagulo ang mga tao. Si Aling Nena, dahil sa init ng araw at sa stress, ay hinimatay. Habang ang lahat ay natataranta, isang tao ang mabilis na kumilos. Si Jay. Sumiksik siya sa gitna ng mga tao. Tumabi kayo. Lumuhod siya sa tabi ni Aling Nena. Tinaas niya ang mga paa nito. Pinunasan ang mukha nito ng basang panyo. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, mabilis, at epektibo. Kailangan niya ng hangin, sabi niya, at tubig. Si Andeng, na kanina'y parang isang general na handa sa giyera, ay napatingin lang kay Jay. Ang lalaking ito, ang simpleng kargador, ay may isang klase ng awtoridad na hindi niya maipaliwanag. Nang sa wakas ay bumalik ang malay ni Aling Nena, tinulungan ito ni Jay na tumayo. Samantala, si Vargas ay nakatingin lang, walang pakialam. Tapos na ba ang drama ninyo? Tanong nito. Hinarap siya ni Andeng. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Wala ka bang puso? Ang puso ay hindi nagpapatakbo ng negosyo, sagot ni Vargas. Nang gabing iyon sa palengke, habang inaalagaan ni Andeng si Aling Nina, dumating si Jay. May dala itong isang supot ng mga gamot at isang bote ng bitamina. Para sa kanya, sabi ni Jay. Salamat, Jay, sabi ni Andeng. Sa lahat. Wala yun. Akma na sanang aalis si Jay nang pigilan siya ni Andeng. Jay, teka, lumingon ito. Mag-ingat ka, sabi ni Andeng. Narinig ko ang usapan nila kanina. Ikaw ang una nilang sinisisi sa lahat. Ngumiti si Jay, isang ngiting malungkot. Sanay na ako. Bago ito tuluyang umalis, may huli itong sinabi. Mag-ingat ka kay Vargas, hindi siya naglalaro. Ang babala ni Jay ay nag-iwan ng isang marka sa isipan ni Andeng. Ngunit imbes na matakot, mas lalo pa siyang naging determinado. Ang protesta ay hindi nagtagumpay, ngunit hindi sila sumuko. Sa tulong ni Jay na naging kanyang kanang kamay, nag-isip sila ng ibang paraan. Nag-organisa sila ng isang food festival sa loob ng palengke para ipakita sa syudad kung gaano kahalaga ang kanilang komunidad. Ang kanilang mga gabi ay naging mas mahaba. Pagkatapos magsara ang palengke, maiiwan silang dalawa, nagpaplano, nagkukwentuhan. Ang kanilang paboritong tagpuan, ang rooftop ng isang luma at abandonadong gusali sa tabi ng palengke. Mula doon, tanaw nila ang buong lapas, ang mga kumukutitap na ilaw ng mga pwesto, ang mga anino ng mga taong naghahanda para sa susunod na araw. Ang ganda dito, no?
Sabi ni Andeng isang gabi. Nakaupo sila sa gilid ng rooftop. Ang kanilang mga paa ay nakasabit sa hangin. Oo, sagot ni Jay, ngunit hindi sa palengke siya nakatingin, kundi kay Andeng. Alam mo, sabi ni Jay, ang tatay ko, mahilig din siya dito. Nagulat si Andeng. Taga dito rin ang tatay mo? Dito siya lumaki, pag-amin ni Jay. Bago siya, bago siya umasenso, ikinuwento niya ang isang bersyon ng kanyang buhay. Isang bersyong kalahating totoo. Nagaling din siya sa hirap. Nani ay ni, na naiintindihan niya ang kanilang laban at naniwala si Andeng. Sa ilalim ng mga bituin, sa ibabaw ng kanilang munting mundo, nahanap nila ang isa't isa. Andeng, bulong ni Jay. Humarap ito. At hinalikan niya ito. Isang halik na simple. Tahimik. Ngunit puno ng lahat ng damdaming hindi nila masabi. Samantala, sa tore ng Imperial Land, si Vargas ay hindi natutuwa. Ang food festival ay naging isang malaking tagumpay. Nakakuha ito ng atensyon mula sa media. Ang simpatiya ng publiko ay napunta sa mga tagalapas. Ang demolisyon ay naantala. Ang batang iyon, sabi ni Vargas sa sarili, nakatingin sa litrato ni Jay Imperial sa kanyang mesa. Masyadong malambot ang puso katulad ng kanyang ama. Alam niyang kailangan na niyang kumilos ng mag-isa. Tinawagan niya ang isang pamilyar na numero. Kailangan ko ng serbisyo mo, sabi niya. Isang bagay na magdudulot ng kaunting gulo. Isang bagay na magmumukhang isang aksidente. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa ikalawang araw ng food festival, dumating ang mga tauhan ng City Hall, mga health inspector. May natanggap kaming reklamo, sabi ng leader. Food poisoning daw mula sa isang stall dito sa La Paz. Imposible, sigaw ni Andeng. Malinis ang lahat ng pagkain dito. Ngunit naglabas sila ng isang dokumento, isang cease and desist order. Sarado ang buong palengke, sabi ng inspector. Hanggat hindi natatapos ang aming investigasyon. Gumuho ang mundo ng mga tagalapas. Ang kanilang pag-asa ay biglang namatay. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Andeng sa kanyang tahimik at madilim na pwesto, dumating si Jay. May mali dito, Andeng, sabi niya. Masyadong mabilis, masyadong malinis. Anong gagawin natin ngayon, Jay? Tanong ni Andeng, ang boses ay puno ng pagkatalo. Lalaban, sagot ni Jay, ngunit bago pa man sila makapag-isip ng plano, isang amoy ang kanilang naamoy, amoy ng gas. At pagkatapos isang liwanag, mula sa kabilang dulo ng palengke, isang maliit na apoy ang biglang lumaki at lumaki. Hanggang sa maging isang dambuhalang halimaw na handang lamunin ang lahat. Sunog. Ang sigaw ng sunog ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na diwa ng lapas. Ang mga tindera na kanina lang ay puno ng kalungkutan ay ngayon ay napalitan ng purong takot. Nagtakbuhan sila, sinusubukang iligtas ang anumang maiiligtas mula sa kanilang mga nasusunog na pangarap. Andeng, Jay, labas na! Sigaw ng isang boses, ngunit si Andeng ay hindi gumalaw. Nakatitig lang siya sa apoy na mabilis na gumagapang, nilalamon ang bawat pwesto, ang bawat alaala, ang kanyang tahanan. Andeng! Sigaw ni Jay, niyugyug siya. Kailangan na nating umalis. Biglang isang sigaw ang narinig mula sa loob ng palengke, mas malakas kaysa sa ugong ng apoy.
Tulong, tulungan ninyo ako. Si Aling Nena, sigaw ni Andeng. Naiwan siya sa loob. Ang matanda, sa sobrang pagod ay nakatulog sa kanyang maliit na tulugan sa likod ng kanyang pwesto. Hindi na nag-isip si Andeng. Tumakbo siya, papasok sa nasusunog na impyerno. Andeng, huwag! Sigaw ni Jay, ngunit hindi na siya narinig. Sinundan siya ni Jay, walang alinlangan. Sa loob, ang hangin ay mainit at puno ng itim na usok. Ang mga kahoy na biga ay bumabagsak. Ang bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Inay, Nena! Sigaw ni Andeng. Nahanap nila ito sa likod, nakulong sa pagitan ng mga nagbagsakang estante. Hirap na hirap huminga. Tulungan mo ako, Jay. Magkatulong nilang inalis ang mga nakaharang. Binuhat ni Jay ang matanda. Inaalalayan naman sila ni Andeng. Palabas na sila, malapit na. Biglang isang malaking nasusunog na biga mula sa kisame ang bumagsak. Diretso sa kanilang dinadaanan. Walang oras para mag-isip. Itinulak ni Jay si Andeng at si Aling Nena palayo sa panganib. Ngunit siya, hindi na siya nakaiwas. Ang nagbabagang kahoy ay tumama sa kanyang likod at braso. Isang sigaw ng sakit ang kumawala sa kanyang bibig bago siya bumagsak sa sahig. Jay! Ang sigaw ni Andeng ay puno ng purong takot. Sa gitna ng kaguluhan ng mga sirena ng bumbero na papalapit ng mga sigawan ng mga tao, ang tanging nakikita na lang ni Andeng ay ang lalaking nakahandusay sa sahig. Dali-dali siyang lumapit. Ang damit ni Jay ay sunog. Ang balat nito ay may malaking paso. Ngunit ang mas gumulat sa kanya ay ang isang bagay na lumabas mula sa ilalim ng kanyang natupok na damit. Isang gintong kwintas. Isang kwintas na pamilyar. Isang kwintas na laging suot ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. At sa gitna nito, isang pendant. Ang simbolo ng isang pamilyang kinamumuhian ng buong lapas. Ang letrang I. Para sa Imperial. Sakto namang dumating ang mga reporter kasama ang nagmamadaling si Vargas. Isang kamera ang tumutok sa eksena at isang reporter ang sumigaw nakakilala sa lalaking sugatan. Teka, hindi ba't si Mr. Jaime Imperial yan? Ang CEO ng Imperial Land. Anong ginagawa niya dito? Ang masalitang iyon ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Andeng. Tumingin siya sa lalaking nakahandusay, ang kanyang Ye, ang simpleng kargador, ang kanyang kaibigan, ang kanyang minamahal. Si Jaime Imperial, ang CEO, ang kalaban, ang sinungaling. Ang ospital ay naging isang korte. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulungan. Ang bawat tingin ay puno ng paghuhusga. Si Jaime J. Imperial, ang bilyonaryong CEO ay nasa isang pribadong silid, ginagamot ang kanyang mga paso. Si Aling Nena ay ligtas na. Ngunit si Andeng ay nasa gitna ng isang bagyo. Niloko niya tayo. Isa siyang espiya. Kaya pala, siguradong sila ang may pakana ng sunog para mapaalis na tayo. Ang kanyang pamilya sa lapas, ang mga taong ipinaglaban niya ay ngayon ay nakatingin sa kanya na may galit at pagdududa. Siya, ang prinsesa ng palengke, ay naging taksil sa isang iglap. Pumasok si Vargas sa waiting area, suot ang maskara ng isang nagmamalasakit na leader. Mga kaibigan, sabi nito, nakakalungkot ang nangyari at makakaasa kayo, iimbestigahan natin kung sino ang may kasalanan sa sunog na ito. Tumingin ito kay Andeng. At tungkol naman kay Mr. Imperial,
Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko siya. Sisiguraduhin kong mananagot ang dapat managot. Isang perpektong palabas. Ngunit si Andeng, na ngayon ay puno na ng sakit at pagkalito, ay hindi na alam kung sino ang paniniwalaan. Gusto ko siyang makausap, sabi ni Andeng. Pinayagan siyang pumasok sa silid ni Jay. Gising na ito. Ang braso at likod nito ay may makapal na benda. Andeng, sabi nito, sinusubukang bumangon. Hindi lumapit si Andeng, tumayo lang siya sa may pinto. Magsinungaling, sabi niya, ang boses ay walang buhay. Ano? Magsinungaling ka, ulit niya. Sabihin mong hindi ikaw yon. Sabihin mong sa tibong nagkamali lang sila. Sabihin mong panaginip lang ang lahat ng ito. Andeng, pakinggan mo ako. Bakit, Jay? Tanong niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Bakit ka nagsinungaling? Ang lahat ng yon, ang pagtulong mo, ang mga ngiti mo, ang mga kwento mo, lahat ba yon kasinungalingan lang? Hindi, mariing sagot ni Jay. Ang nararamdaman ko para sa'yo, iyon lang ang totoo sa lahat ng ito. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Andeng nang subukan nitong abutin ang kanyang kamay. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang laro. Ang alam ko lang, niloko mo ako, niloko mo kaming lahat. Umalis ka na, sabi niya. Ang bawat salita ay isang pako sa sarili niyang puso. Umalis ka na sa buhay namin bago pa kita kamuhian ng tuluyan. Tinalikuran na niya ito, ngunit bago siya tuluyang lumabas, narinig niya ang basag na boses ni Jay. Kasalanan ko, patawad. Naiwan si Jay sa kanyang puting silid, sa gitna ng kanyang puting kama, mag-isa. Tinalikuran ng babaeng mahal niya. Tinalikuran ng mundong sinubukan niyang unawain. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang bumuhos na para bang nakikidalamhati sa dalawang pusong sinira ng apoy at ng isang masakit na katotohanan. Ang mga araw pagkatapos ng sunog ay naging isang abo, kulay abo at walang buhay. Si Jay ay bumalik sa kanyang toreng gawa sa salamin, ngunit ang bawat sulok nito ay nagpapaalala sa kanya ng mga ngiti ni Andeng. Ang La Paz naman ay naging isang lugar ng mga anino at bulungan. Sa isang board meeting, hinarap ni Jay si Vargas at ang buong board. Ang plano para sa La Paz, Papas, ay kailangan nating pag-aralan muli, simula ni Jay. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Vargas. Nasunog na ang lugar, ito na ang perpektong pagkakataon para simulan ang demolisyon. Hindi, mariing sabi ni Jay. Dahil ang sunog na iyon ay hindi isang aksidente. Inilapag niya sa mesa, Mela, ang isang folder. Sa loob ang report mula sa isang private investigator na kinuha niya. Mga testimonya, mga litrato. Isang resibo ng pagbili ng malaking halaga ng gas. Isang arson, sabi ni Jay. Isang krimen na plinano para paalisin ang mga tao. At sino naman ang gagawa niyan? Tanong ni Vargas, nagkukunwaring nagulat. Iyan ang aalamin natin, sabi ni Jay, tinitingnan si Vargas ng diretso sa mata. Kaya habang hindi pa natin nahahanap ang salarin, ang lahat ng plano para sa lapas ay suspendido. Sa halip, ang pondo ng kumpanya ay gagamitin natin para tulungan ang mga biktima. Ang desisyon ni Jay ay nagdulot ng gulo. Si Vargas at ang mga board member na kakampi nito ay galit na galit. Nababaliw ka na ba, Jaime?
Sinasayang mo ang pera ng kumpanya para sa mga pulubing iyon. Ang mga pulubing iyon, sagot ni Jay, ang nagtayo ng komunidad na gusto ninyong sirain. At hindi ako papayag. Umalis siya sa meeting, dala-dala ang bigat ng isang digmaang siya na mismo ang nagsimula. Pumunta siya sa temporary shelter kung saan nakatira ang mga tagalapas. May dala siyang mga pagkain, gamot, at mga tolda. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi pasasalamat, kundi mga malamig na tingin. Anong ginagawa mo dito, Imperial? Salubong sa kanya ni Andeng. Nandito ako para tumulong. Sagot ni Jay. Hindi namin kailangan ng tulong mo, sabi ni Andeng. Hindi namin kailangan ng tulong ng taong sumira sa amin. Hindi ko kayo sinira, Andeng. Sinubukan mong ano? Lukohin kami. Araw-araw bumabalik si Jay. Araw-araw nagdadala siya ng tulong. At araw-araw tinatanggihan siya ni Andeng. Ngunit isang gabi, habang nag-iisa siyang nag-aayos ng mga relief goods, nakita niya ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng isang nasunog na kahoy. Isang pamilyar na bagay, ang lighter ni Vargas. Ang lighter na laging nitong pinaglalaruan. Sakto namang dumating si Andeng. Ano yan? Tanong nito. Ipinakita ni Jay ang lighter. Sa tingin ko, alam ko na kung sino ang may kasalanan sa sunog. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng lahat, isang maliit na sinulid ng pagtitiwala ang muling nabuo. Ngunit bago pa man sila makapag-isip ng plano, isang malaking anunsyo ang lumabas sa balita. Isang press conference. Pinangunahan ni Vargas. Dahil sa kawalan ng kakayahan ni Mr. Jaime Imperial na pamunuan ang kumpanya, sabi ni Vargas sa harap ng mga kamera, ang Board of Directors ay nagpasya na suspendihin siya sa kanyang posisyon at ang proyektong Lapas ay itutuloy na. Ang balita ng pagkakasuspinde ni Jay ay parang isang malakas na sampal hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin kay Andeng. Bigla niyang naintindihan, si Jay. Sinubukan nitong tumulong at dahil doon, siya naman ngayon ang nasa panganib. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang lighter at tumakbo. Hinanap niya si Jay. Nahanap niya ito hindi sa kanyang toring salamin, kundi sa lugar kung saan sila laging nagkikita. Sa rooftop, nakatayo ito roon, mag-isa, nakatingin sa mga nasunog na labi ng lapat. Jay, tawag ni Andeng. Lumingon ito, nagulat. Andeng, nakita ko ang balita, sabi ni Andeng. Patawad, kasalanan ko to. Hindi, sabi ni Jay. Desisyon ko to at hindi ako nagsisisi. Inabot ni Andeng ang lighter. Iyo ba ito? Tiningnan ni Jay ang lighter, kumunot ang noo niya. Hindi, pero alam ko kung kanino to. Kay Vargas. Kailangan nating makuha ang katotohanan, Jay, sabi ni Andeng. Pero paano? May kilala ako, sabi ni Jay. Sa tulong ni Aling Nena na may maraming kilala sa loob ng palengke, nahanap nila ang isang batang sidewalk vendor na nakakita sa lahat. Nakita ko po siya, sabi ng bata nanginginig sa takot. Si Mr. Vargas, may kasama siyang mga lalaki. Sila po ang nagbuhos ng gasolina. Handa ka bang sabihin yan sa mga pulis? Tanong ni Jay. Umiling ang bata. Takot po ako. Baka kung anong gawin nila sa pamilya ko. Nawalan sila ng pag-asa. Ngunit si Andeng ay hindi sumuko. Kung ayaw mong magsalita, sabi ni Andeng sa bata, ako ang magsasalita para sa'yo. Pumunta si Andeng sa opisina ni Vargas. Mag-isa. Anong kailangan mo dito, basura? Tanong
ni Vargas. Nandito ako para makipag-ayos, sabi ni Andeng. Alam ko na ang lahat, ang sunog, ang paninira mo kay Jay. Natawa si Vargas. At sino ang maniniwala sa'yo? Isang hamak na tindera ng fishball? Baka hindi sila maniwala sa akin, sabi ni Andeng. Pero baka maniwala sila dito. At inilabas niya ang kanyang cellphone. Nagplay ito ng isang audio recording. Ang boses ng batang vendor, ikinukwento ang lahat ng nakita niya. Lihim itong ni-record ni Andeng kanina. Nawala ang ngiti sa mukha ni Vargas. Anong gusto mo? Simple lang, sabi ni Andeng. Ang lapas at ang posisyon ni Jay. Kung hindi, dagdag niya, ang recording na ito ay mapupunta sa lahat ng news channel sa bansa. Ngunit bago pa man makasagot si Vargas, bumukas ang pinto. Pumasok si Jay. Huwag kang makikipag-ayos sa isang demonyo, Andeng, sabi niya. Jay, anong ginagawa mo dito? Ang tama, sabi ni Jay. Humarap ito kay Vargas. Hindi namin kailangan ng recording dahil mayroon akong mas maganda. Nag-snap siya ng kanyang mga daliri. Pumasok ang mga pulis. Ano to? Isang live wiretap, sabi ni Jay. Ang buong pag-uusap ninyo, narinig ng mga pulis. Ang pag-amin mo, ang panunuhol mo, lahat. Habang pinupusasan si Vargas, tumingin ito kay Jay. Bakit? Bakit mo ginagawa to para sa kanila? Para sa babaeng yan, sinira mo ang pangarap ng ama mo. Tumingin si Jay kay Andeng at ngumiti. Hindi, sabi niya, ngayon ko lang ito sisimulan. Ang pagkahuli kay Vargas ay naging simula ng isang malaking pagbabago. Nalaman ng buong board of directors ang katotohanan. Si Jay ay muling ibinalik sa kanyang posisyon, hindi na bilang isang suspendido na CEO, kundi bilang isang bayani. Ang unang ginawa niya ay ang harapin si Andeng at ang mga tagalapas. Sa gitna ng nasunog na palengke, nagpatawag siya ng isang pagpupulong. Patawad, simula niya. Patawad sa aking mga kasinungalingan at patawad sa aking pagkukulang. Ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa kanyang ama, ang pangarap nito para sa lapas, at ang sarili niyang paglalakbay mula sa pagiging isang CEO na walang mukha patungo sa pagiging si Jay, ang kargador na natutong magmahal. Ang plano ni Vargas na magtayo ng isang mall ay basura, sabi niya. Dahil ang lapas ay hindi isang lupain lang, ito ay isang tahanan. Inilatag niya sa harap nila ang isang bagong plano, isang blueprint. Ito ang bagong lapas, sabi niya. Ang plano ay hindi isang mall, ito ay isang modernong public market. Mas malinis, mas maayos. May sariling daycare center para sa mga anak ng mga tindera. May isang maliit na parke sa gitna. Isang lugar na pinagsasama ang pag-unlad at ang puso ng komunidad. At ang lahat ng ito, sabi ni Jay, ay pag-aari ninyo. Ang Imperial Land ay tutulong lang sa pagpapatayo. Ngunit sa huli, ang lapas ay mananatili sa mga taga-lapas. Isang katahimikan na sinundan ng isang malakas na palakpakan. Si Andeng na nakatayo sa gitna ng mga tao ay umiiyak, ngunit hindi ito luha ng lungkot, ito ay luha ng saya. Makalipas ang 2 taon, ang bagong lapas ay nakatayo na, masigla at puno ng buhay. Ang mga tindera ay masaya, ang mga bata ay naglalaro sa parke. Sa gitna ng lahat, sa pinakamalaking pwesto ay ang kanto ni Andeng, ang maliit na restaurant ni Andeng
na ngayon ay sikat na sa buong syudad. Isang hapon habang abala siya sa pagsiserve ng kanyang sikat na fishball, isang pamilyar na lalaki ang umupo sa isa sa kanyang mga mesa. Isang order nga ng paborito ko, sabi ni Jay. Coming right up, boss, biro ni Andeng. Pagkatapos ng trabaho, naupo sila sa parehong rooftop, pinapanood ang kanilang obra maestra sa ibaba. Masaya ka ba? Tanong ni Jay. Sobra, sagot ni Andeng. Kahit hindi na ako isang simpleng kargador? Natawa si Andeng. Mas gusto ko ang CEO na marunong magbuhat ng sako ng bigas. Tumingin si Jay sa kanya, seryoso na ngayon. Andeng, may kulang pa. Ano? Lumuhod si Jay sa sahig ng rooftop. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa lahat ng itinayo ko, sabi niya, ikaw pa rin ang pundasyon ko, ikaw ang tahanan ko. Andrea Bonifacio, ang prinsesa ng palengke at ng puso ko, sabi niya. Papakasalan mo ba ako? Sa ilalim ng mga bituin, sa ibabaw ng mundong sabay nilang binuo, isang matamis na oo ang narinig. Ang kanilang kasal ay ginanap sa gitna ng bagong lapas, kasama ang lahat ng kanilang mga kaibigan, ang kanilang pamilya. Isang pista ng buong komunidad. At sa kanilang pagsisimula ng bagong buhay, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale ng isang prinsesang na in love sa isang pulubi o ng isang CEO na in love sa isang tindera. Ito ay kwento ng dalawang tao na natagpuan ang isa't isa at magkasamang nagtayo ng isang tahanan.